programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aligaga at halos wala na sa maayos na pag-iisip ngayon ang mga girero. Litong-lito kung paano nga nila mamaniobrahin ang kanilang pinakamalaking problema na kinahaharap ngayon sa munisipyo. Sapagkat gising na ang taong bayan, dito na rin napagtanto ni Tanggol na marahil ay tama ang mga suwestyon nitong si Commissioner Medina, Kung Leo at ang kanyang iba pang nasasakupan. Hinihintay na lamang siya ng taong bayan na lumantad upang bawiin na ang munisipyo mula sa mga girero. Sa pagkakataong ito ay humingi ng basbas si Tanggol sa simbahan upang sa ganon ay gabayan siya sa kanyang magiging desisyon. Kaya sa pagkakataong ito ay naghahanda na nga ang mga kapulisan na kaalyado pa ng mga girero, habang sa loob ng munisipyo ay gumagawa naman ng paraan itong si Jackie kung paano sisiraan si Tanggol at sa pagbabakasakali na magbago pa ang ihip ng hangin at mabawi nga nila ang tiwala ng taong bayan. Ngunit masyado nang huli ang pagkakataon dahil tanging si Garcia na lamang ang kanilang pwedeng maging sandata para siraan ang mga kaalyado ni Tanggol, lalong-lalo na itong si Tanggol. Sa pagkakataong ito ay dinala na ni Dimagiba itong si Paula Garcia para humarap sa presscon at sabihin ang mga utos na nakasaad nga sa papel na pwedeng sabihin ni Ponggay laban kay Tanggol. Dito nakauniforme si Ponggay gamit ang kanyang pinaghirapang uniforme. Dito nga tumutulo ang luha niya habang binabanggit ang masasamang utos ng mga girero laban kay Tanggol. Subalit hindi rin naglaon ay dito napagtanto ngayon ni Ponggay na mali ang kanyang ipinaglalaban. Kaya naman itong si Ponggay ay biglang lumihis ang ihip ng hangin nang lalaki ang mga mata nitong si Miguelito Roberto Trigor dahil iba na ang sinasabi nitong si Ponggay. Naka-live ngayon si Ponggay, kaya naman kuhang-kuha nga ni Ponggay ang galit ng taong bayan. Mas tumindi ito nang sabihin nga ni Ponggay na ginamit siya ng mga girero para magsalita ng masasama laban kay Tanggol at hawak rin ngayon ng mga girero ang kanyang natitirang pamilya. Kaya sa galit ni Miguelito ay agad niya ngang hinablot si Garcia nang walang kapreno-preno. Hindi nga inisip ni Miguelito na isang babae ang kanyang ipinahihiya sa harap mismo ng presscon. Kaya naman dinala ni Miguelito si Garcia sa pinakatuktok ng munisipyo para takutin na dito niya ihuhulog si Ponggay dahil wala umano itong silbi at hindi niya nagawa ang ipinag-uutos sa kanya. Ngunit sambit nitong si Ponggay na kahit ibitin siya patiwarik ay paninindigan niya na naniniwala siya na mabuti ang hangarin ni Tanggol at kinakailangan ng lumayas ng mga girero sa munisipyo dahil hindi na nga nila ito pag-aari. Kaya si Tanggol ay dito na nga siya agad nakapasok sa munisipyo sa tulong na rin ng iba niyang mga kaalyado, mga relihista at mga taong naniniwala na si Tanggol ang magbibigay ng kapayapaan sa loob at labas ng Maynila. Nagpang-abot na si Rigor at Ramon. Dito nga sinisikap ni Rigor na tapusin ang buhay ni Ramon. Subalit isa ngang mandirigma itong si Ramon at wala ngang binatbat itong si Rigor. Dahil sa haba at dekadekadang nais ni Rigor na itumba si Ramon ay hindi niya pa rin ito magagawa.
Sa kadahilanan na hinatak na at hinubog na si Ramon sa laban ng buhay mula sa loob ng selda hanggang naging isa itong napakalaking sindikato na namamahala ng pinakamalaking droga sa loob ng Maynila. Kaya walang nagawa itong si Rigor kundi tanggapin ang katotohanan na isa siyang walang silbing pulis, walang nagawa at wala ring silbi. Kaya naman itong si Ramon matapos niyang itumba itong si Rigor at nawala ng malay ay dali-dali ngang pinuntahan ni Ramon ang kanyang anak na si Tanggol. Dito niya inabutan na pinagtutulungan na ng magkapatid na Guerrero ang kanyang anak. Kaya dito nga binigyan ni Ramon ng pinakamagandang laban si Roberto, lalaki sa lalaki. At dito pinatikim ni Ramon ang kanyang kamao na minsan lang matikman ni Roberto noon. Habang itong si Miguelito at Tanggol ay tuluyan pa rin nagpang-abot at walang hanggang pakikipag-away sa isa't isa. Kaya sa pagkakataong ito ay tuluyan na nga rin bang magpapaalam si Miguelito dahil hindi nga kinaya ni Miguelito ang lakas ni Tanggol at tuluyan na itong pumikit.